Good day everyone! Ngayon, i-explain ko sa inyo ang CPU scheduling algorithm, first come, first serve na kinode namin, which is final major activity namin sa operating system. Andito ang aming title, which is ito siya. Tapos ang aming style sheet, CSS style sheet na nilink namin. Tinanggal mo yan, ganun siya. Pag nilagyan mo siya ng style sheet, is magiging ganan. Tapos ang aming header na first come, first serve, which is ito siya. At ang aming organization name, ito. At ang aming text, organization name, which magdadal ko dyan. Example to, pangalan ko. Ang aming number process, ito siya. Aming type ID, input namin is type number ID. Bawal ka dyan maglagay ng letter, dapat number lang. Yan, example. Aming process input siya. At ang aming button type, ito generate process, yung una at yung pangalawang button type. Itong simulate, para makita nyo yung result, ganito siya. Generate mo natin siya sa process inputs. Yan. Ngayon, magta-type kayo dyan. 0, 2, 3, 4. Para makita nyo yung scheduling result, click nyo lang ang simulate. Click simulate. Yan. Tapos makita nyo dito ang aming segmented bar, P1, P2. Tapos aming result table na process, arrival time, burst time, start time, end time, waiting time, turnaround time, average. At ang aming organizational display, which is ito siya, na tinape namin dito kanina. Tinape ko pala kanina. Tapos ang aming script na nilink namin sa JavaScript JS. Ayun lang guys. Thank you. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung ano ang style.css. Ngayon, yung body niya, yung font family, ito yung body niya. Makita natin sa project HTML, ginawa ni Master Art. Ito body niya. Lahat itong body, lahat itong nakikita niyo dito, yun yung nasasakupan niya. Mamaya maano natin yan. Makita natin dito yan, maayos na, mahalin dito yan. Basta. Yung container naman, yung background, yan. Sample, gusto natin palitan ng red. Sakit sa mata, di ba? Balik natin siya sa white. Ito siya, ang background niya. May din naman natin ng dot container dito eh. Ito, yung class container, lahat ng nasasakupan ng div niya. Dito sa baba, simula yan. May kita yung div yan. Ayan yung sakop ng body yan. Ngayon ng H1 tsaka H2, ito yung to align the first header and second header. Ang H1 natin ay makikita natin sa project HTML na first come, first serve scheduling algorithm, which is ito siya, ang H1 natin. Ang H2 naman, scheduling result, ito siya. Install lang natin siya dito. Yan, analyze lang natin, label. Yan, na-label din natin. Sa input naman, dito siya. Yung width niya, yan. Ninice lang natin siya. Padding, button, yan, border. Dito na yan. Huwag na natin siya baguhin kasi baka magulo pa natin. Pero ayos na yan. Na ano natin. Sa button naman, yung padding niya. Okay. Mag-sample tayo. Hindi mababal yan. Sample natin, 20. Yan, lumiit, di ba? Kaya balik na natin siya sa 10. Dito siya. Padding niya dyan. Background niya, blue. Palitan natin ng sabihin natin dark. Pangit tignan. Kaya balik natin sa blue para representable. Sa color, white. Ito yung text niya, white. Yan, sa borders, border radius, border EX, yung pointer. Yan. Sa button na hover niya, ito yung background niya, hover. Which is ito siya, yung hover, ito niya, ito. Nagda-dark blue. And pag ginano natin yan. Nakikita nyo naman sa screen record. Yan. Sa result table naman, okay.
yung result table niya is lalagay tayo ng gebut. Try natin. Lalagay na natin. Gebut. Tapos yung number of process niya sabihin natin 2. Ayan, lalagay natin sa process 1 arrival time. Laging 0 yan. Sana 1, 3, 2. Simulate natin. Try natin. Yon, lumabas ng scheduling result niya. Yon, lumabas ng scheduling result niya sa result table. Itong result table niya, border, parang din yan. Ito, sa color, yung blue. Ito sa result table naman niya sa baba, yung blue. Ito din siya. Sa canvas, ito yun eh. Yung ito, yan, yung canvas na yan. Ito yan, yung isang ano to. Segmented bar. Ito din yun, yung mga display dyan, yung height border, yan. Height border, border radius, segment. Yan, yun din yun. Segmented bar, segment. Halos para sa din yan. Parang kulay din, tsaka mga line, border. Right yan, segment. Ayun lang. Yan, si Mr. Art Mempin na. Ngayon, tutuloy ko naman tong JavaScript na program namin sa HTML. Ngayon, may function kami dito na add process input. Ngayon, itong add process input, ito yan, button. Ito yan, generate process input. Yan yung function namin pag click ng user. Ngayon, ang gagawin niya ay kukunin niya yung input ng user doon sa text. Yan, pag generate, makukuha niya ito doon. Ngayon, meron tayo dito na process input division. Saan yan? Ito. Dito siya mag-print out pag generate. Ang ipiprint niya ay ito, yung nasa for loop natin. Nakadepende tong loop na to kung ilan yung number of process o yung tinype ng user. Sa loop na to, mag-print out yung arrival time, process, pati yung sa burst time. Generate natin. Mas malinaw. Ito yun. Bali, pumasok siya dito pagtapos na tong text box na to. Ngayon, yung for loop natin may plus 1 dito para ma-determine kung pangilang process yun. Pagka loop, mag-add ulit siya ng plus 1. Hindi magiginto na dito. Yun. Kukunin na dito yung burst time pati arrival time ng bawat input. Ngayon, ito. Simulate FCFS. Ito yun. Simulate button. Gagawin niya ay kukunin na ulit yung number of process pati yung name doon sa taas. Organization name. Ngayon, may array tayo dito, process. Ang gagawin ng sa array na to, gumamit tayo ng for loop. Pang start lang to ng data. Kung ilan yung arrival time. Yan, ito, arrival time. Para sa process 1, itong burst time para sa process 1 ulit. Mag-add ng mag-add yan, depende sa input ng user. Ito yung pang start niya. Yan, meron tayo dito ulit, current times equals 0, tas bagong array ulit na result. Tas total waiting time, total turnaround time. Tapos, sa process for each, na pag mas malaki yung arrival time, ang gagawin niya ay, yung current time ay equal niya lang doon sa sa arrival time process. Ito, may constant tayong start time. Ito nga pala yung paano makuha yung waiting time pati turnaround time. Ngayon, constant time, start time. Equal lang sila. Ngayon, yung total nitong current time ay magiging equal na itong burst time. Tapos may constant uling end time dito. Equals current time ulit. Ngayon, ito yung solution para makuha yung waiting time. Start time minus plus arrival time. Tapos end time plus plus arrival time. Itong total dito sa baba,
para sa average yan. Ang waiting time pati turnaround time. Ito, result.push. Ngayon, kukunin natin yung element tapos lalagay natin sa result array. Yan, bawat yan. Arrival time, burst time, start time, end time, waiting time, turnaround time. Pagtapos nun ay meron tayong dalawang function dito na display result, draw segmented bar. Unahin natin tong display result. Ito siya. Itong display result, gagawa siyang table. Generate tayo para maintindihan. 0 3 2. Yan, simulate. Yan, click ko yung simulate. O yung, itong simulate FCFS. Ito siya. Sa table na to, ito, display result. Yan na. Bawat table row may header. Ito, kunyari, ito, process. Ito, header na yan. Arrival time. Dito. Basta, nakalista dyan. Tapos, bawat header na yan, naglagay rin na for each row. Na, ilalagay natin yung data niya. Sa bawat header dito. Yan, kunyari ito, row ID, 1 and 2. Ayun yung data nun. Nung process. Ngayon, sa baba nun, ito. Call span 5. Ito yan, 1, 2, 3, 4, 5. Sakop niya average. Tapos nakalista rin dito yung average waiting time na data. Table data. Ililista na dito sa gilid. Yung nakuha. Tapos itong ito, ka-call out lang natin itong organization display sa baba. Ngayon, ito naman. Draw segmented bar. Ito, yung chart na ginamit namin. Gantt chart tawag dyan. Ngayon, dito sa segmented bar, dito yan, sa product HTML. Dito siya. Nakalista siya dito. Sa taas ng result table. Yan, tama lang. Ngayon, may class name siya segment. Plus burst time. Nakadepende itong linya niya sa burst time nung process 1. Ito, process 2. Yan, may, nandito yan P. Plus yung process ID. Kunyari ito, P. P1. Tapos ito, P2. Yung color naman ay nandito sa function na get color. Kinall out rin natin dito. Yan, naglagay lang kami ng constant values ng colors dyan. Tapos mag-loop. Pag naubos na. Kunyari to 1, 0, yun. Kunyari, 6 na input. Ulit-ulit sa green yun. Kung sakali mang 6 yung nilagay na process ng user. Yun, ayun lang. Yun, salamat.